Talaga namang nakakaantig ang naging pahayag na ginawa po ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos po ang kanyang liham ng pagpapahayag para sa mga mamamayang Pilipino kung saan una, dineklara po niyang hindi niya kinikilala ang otoridad o jurisdiction ng ICC sa kanya. Meaning to say, it's an outright defiance and rejection sa ICC. Ang otoridad na ito, sabi ni Pangulong Duterte, ay dapat nasa soberenya ng isang estado na tinatawag na Pilipinas. At ang kanyang saligang batas, ang kinikilala niya, hindi ang dayuhan na isang entity na ngayon ay illegal na nagpapakulong sa kanya. This is the first time that the former President Ma'am Lorraine ay sinabi niya na hindi niya kinikilala ang ICC sa ano pa mang otoridad na gusto nitong gawin laban sa kanyang pagkatao at pagkakaditine. Pangalawa, binanggit ng ating Pangulo na kinidnap siya. Siya po ay pinakidnap ng puwersa ng Estado ng Pilipinas, ng sariling gobyerno sa pamumuno ng Presidente ng Pilipinas. Binanggit niya talaga, direkta. And third, sabi niya hindi na ako mag-participate sa anumang proceedings ng ICC. Mahina ng katawan ko, may mga karamdaman ako, matanda na ako. Gawin niyo na ang gusto niyo gawin, pero hindi ko kikilalanin ang prosesong ito. At kung ako ay pumanaw man sa loob ng kulungan, then tinatanggap ko na yun ang patutunguhan ng buhay ko. Basta ako nakalaan pa rin maglingkod sa mga mamamayan. Ma'am Lorraine, your take on this? It's quintessential PRRD. I like, you forgot the part, Eric, where he also says, saan na yun? Ganda nung sinabi niya. But those that desire this thing for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. In the Philippines. Yeah, ang ganda niyan. Ma'am, your reaction dito sa very sharp, categorical na pagpapahayag na ginawa ni Pangulong Duterte almost a year after na halos hindi tayo nakakarinig ng mga pahayag mula sa kanya? Nakakaiyak. Nakakaiyak, no? Talagang nakakaantig ng puso talaga. Pero if you analyze it, it's quintessential PRRD. You can hear his voice. Hindi siya nag-AI, no? Talagang siya ito. And the words that he wrote there, no, very powerful words, no? That's his life, no? Yan yung kwento ng buhay niya. Parang when you're reading that message, it's like you can almost see the unfolding of his entire life, no? Yung pagmamahal niya sa Pilipinas, yung soberenya, at he will never bow to a foreign entity. He will only bow to the Filipino people. This is his life. This is the entire life of Rodrigo Roa Duterte and his love for us. Di ba? Yan yung sinasabi niya. Yan yung pinaka, Eric, sabihin mo sa ating mga kababayan kasi yung last niya is kaninyo ako magpabaling sulugonon. Could you tell us what it means, because it's so beautiful? Oo, ang huling linya na yan po ay Bisaya yan. Bisayang words po yan. At ang ibig sabihin yan, sa inyo, ako ay inyong tagapaglingkod pa rin. To you, I will always be a servant to you. Imagine, no? That's what I mean. It's quintessential digong, no? Hanggang sa kahuli-hulihan. And this is what I mean when you can almost hear his voice. He's really just, that's his area of his strength, no? How he was so connected to the Filipino people. He would talk to us through that dark shadow of the valley of death during COVID, and he just I'll never leave you, no? And I'm hearing his voice very clearly. And to the end, no, yung ang ganda-ganda ng speech niya, parang sila ni VP ganon, no? Marinig mo ang boses nila, both beautiful speeches, no? Parang you put them side by side together. And it's the same thing what they're saying, no? They're saying lingkod, kasi si Inday naman inilatag niya yung patawad. She said it 8 times Patawad dito, patawad sa ganito, no? Lahat nung ginawa ni Bongbong Marcos na atraso niya sa bayan. And what I see is that this is going to be her diyan siya magfo-focus, no? Yan yung aayusin niya. Makita mo ang esensya ay lingkod bayan ng Duterte, talagang naglilingkod sa bayan. Ito rin naglilingkod sa bayan. Ang sinabi ni VP, I will offer my life
my May, future, may my, strength, no my future. strength, yeah, in the service of our country. Kasi humihingi siya ng patawad. Pagkatapos, I cannot ask forgiveness. I cannot kneel before each Filipino to ask for forgiveness. But this is a real apology, because a real apology also says, in exchange for that, I'm going to fix the damage that I caused, no? And there she is offering her life. And this is why the Dutertes are so beloved, because you read the message of PRRD, and it's the same, no? If I were to use one word, it's just really simply love, no? Because this is what I saw with PRRD and what I'm seeing with the Vice President. Kasi dati hindi ko kilala si Vice President eh. Hindi ko siya kilala. Kilala ko lang si PRRD, and I was often amazed. Now, we would work until late at night at hanggang 1, 2, and I would see talagang yung sinasabi niya sineryoso ko, parang he was crucifying himself. Talagang pagod na siya, pero ano yung underlying doon, yung strength niya, ano yung gasolina niya, talagang pagmamahal sa bayan, yun, no? At tapos nung nakilala ko si Inday, sabi ko, Mariosep, ganun na ganun din, no? Ganun din yung pag-aalay ng buhay sa bayan, no? So, nagtataka pa itong mga ito kung bakit mahal ng Pilipino ang mga Duterte. And they would like to lump us yung DDS, ganyan-ganyan. Hindi na Dutertismo na ito, yung pinag-uusapan natin dito, good governance, ito yung, and I like also, Eric, yung sa sulat ni PRRD, napakaliwanag, si Bongbong Marcos ang gumawa nito. Yeah. No? Sinampal talaga sa mukha, no? At saka itong yung soberenya, yung heinous crime, treasonous na ginawa sa akin, si Bongbong Marcos ang gumawa nito. Correct. So paliwanag, napakaganda talaga, napakaganda. At saka yung hindi niya pag-recognize ng foreign entity. Yan yun ang buhay ni PRRD. Talagang hindi yan luluhod sa dayuhan. Never. Sa kanya, yung proudest moment niya, imagine, he had so many landmark accomplishments, si PRRD, and yet he would tell us, my proudest moment was when we were able to bring home the Balangiga bells. But I had forgotten what is this, and then when I found out what it was, no, that was it. No, it's the sovereignty of our nation. No, so beautiful. I agree. At sa gitna po ng pagsubok, hindi siya nawala ng tapang. Mantakin mo, nakakulong siya, Ma'am Lorraine. Walang kasiguruhan na siya ay mapaparelease. Lahat ng mga motion and petition denied since last year. And yet, ang kanyang paninindigan, hindi ko kayo kinikilala. Wala kayong karapatan na ako ay ikulong. Kayo ay kasabwat ng gobyerno sa Pilipinas na ako ay pinadukot. Ang ganyang mga pananalita at direktang pahayag ay direktang pag-challenge sa mapang-abuso at aroganting kahambugan ng otoridad na ginagamit ng ICC sa kanyang pakikipagsabwatan, and yet hindi mo makikitang lumuluhod siya. O kaya ay naninikluhod, o kaya ay nakikiusap na, sige na, maawa kayo sa akin, i-consider nyo na. No, he is very defiant, talagang itinatakwil niya. At tama lang dapat, kung ako man ay piyon ang pipiliin ko. Bakit kayo mangingialam, manghihimasok sa mga usapin ng aming bansa? March 2019 pa, wala na kayong karapatan o anumang otoridad na manghimasok. At kahit pa sabihin na kayo ay ginamit ni Marcos, nagpagamit kayo para wasakin ang soberenya, ang saligang batas, at ang aming integridad bilang bansa. Yun ang gusto niyang kaagad i-emphasize sa first paragraph ng kanyang mensahe. Mga kababayan, tapang. Tapang na kahit pa nagipit at bakbat ng pagsubok ng kagipitan, hindi siya lumuluhod. Sabi mo nga, Ma'am Lorraine, he will never submit himself to a foreign entity. Lalo na ang mga abusado, mapanghimasok at mga hambog at arrogante sa poder na mga dayuhan, the way the ICC right now is doing its conduct of affairs. At the only na idinitini ng ICC na kayang pagsalitaan sila ng ganong kalantad at direktang pagpupuna, si Rodrigo Duterte pala nakagawa nito, mga kababayan, Ma'am Lorraine. Eric, mga kababayan, no? Naalala ko yung isang beses magkasama kami ni PRRD kasi binigyan ko siya ng kopya yung huling paalam ni Jose Rizal kasi nanggaling ako sa Fort Santiago, tapos I was so moved by all of this, no, and then I was telling him the story, no. I said that if you go there you can follow the footsteps of Rizal, and then etc. No, kinikwento ko sa kanya, and si Jose Rizal, no, gusto siyang naka-blindfold.
inutusan ng mga Espanyol na naka-blindfold, he refused. Because he wanted to see the Filipinos, and he wanted the Filipinos to see, this is the way a Filipino is. Hindi ako natatakot. I agree. So, PRRD is doing the same. PRRD is doing the same na hindi ako natatakot. Ganito tayo, ganito ang Pilipino, may dangal tayo. Okay? Tama. Hindi siya lumuluhod, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya ganito yung mga bayani natin. I'm sorry, Eric. Later. Yeah. So parang Yeah. gano'n. I agree. A person who is to be arrested, kahit na dun sa Rome Statute sinasabi, dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo para mapakinggan. Tama ba yung warrant? Does the warrant apply to him? Pwede ba? Because dun sa warrant, pag-uusapan natin, sinasabi mo, you're being arrested for a crime or crimes against humanity. Tama ba? Yung crime against humanity, ano ba ang definition ng crimes against humanity? Hindi ba malawakan? Tignan ko kung mahanap ko rito yung crime against humanity. May definition naman eh. At saka ito talagang pinaiiral ng gobyerno at talagang targeted yung mga gustong i-eliminate. Wala naman tayong ganun eh. Ang pinatupad ng gobyerno, nilabanan ng drugs. Yung mga namatay na yun, nagpatayan sila eh. Sila yung nagpatayan dahil sa takot nilang baka sila yung maisuplong. Pagkatapos, i-blame nila sa gobyerno. Kung gusto ko lang sanang sabihin doon sa mga nakikinig, huwag kayong magpaloko dahil niloloko kayo ng mga nanloloko sa inyo na sinasabing pwede dahil it is an accepted principle in international law na yung korte ng ibang bansa o kahit na anong korte pa yan ay pwedeng manghimasok sa soberenya ng isang bansa. Hindi totoo yan. Kabalbalan yan, hindi talaga pwede. Opo. Dito po sa pag-aantay, kumbaga natin sa desisyon ng Korte Suprema kasi iba-iba yung nagiging pananaw. Do you think hinug na para maglabas talaga ng desisyon dito ang Korte Suprema considering meron ng mga nabubulgar ngayon ng mga pangalan na sinasabing co-perpetrators at meron pang mga pahayag na maaaring maglabas din ng warrant of arrest ang ICC ukol dito at sabi ng palasyo ng ating gobyerno na kung ano yung ginawa nila during sa paghuli kay former President Rodrigo Duterte ay ganun din yung maaaring sapitin po nitong kung sino man yung subject ng warrant of arrest, attorney. CDO Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork. Fantastic! Ang #1. Yung kasing co-perpetrators na termino, concocted yan locally para magkaroon ng epekto sa pag-iisip ng mga tao na ito yung mga kasamahan niya na nagpatupad ng ano ba naging kasalanan ng mga tao? Ano ba naging kasalanan ng Pangulo? Paliban sa lumaban sa droga. Hindi yung kasalanan sa tao dahil yun talaga ang kinakailangan nating magkaroon tayo noon ng isang taon talagang lalaban sa droga dahil hindi mo nga yung presidente na lumalaban sa droga. Anong ginagawa nila ngayon sa kanya? Pinaparusahan nila siya dahil nilabanan niya ang droga. At pinagbintangan siya ng mga krimen na hindi nangyari. Yun namang mga napatunayang nagmalabis, nakakulong na. Yun din naman ang sinabi niya. So, yung kasing widespread systemic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack, yung willful killing, extermination, wala naman tayong ginawang ganun. Paano mo matatawag? In the first place, yung warrant of arrest, maliban sa, ito ba para kay Rodrigo Duterte, yung bang crime, tama ba yan? That is to be determined by the local court kung tama. Kung may jurisdiction nga ba yung nag-issue o hindi. Dapat talaga dinaan nila sa local courts. At dapat talaga, kung meron silang aarestuhin ulit, kailangan idaan nila sa local courts. Kailangan, dapat talaga, ngayon, meron ng demanda kay General Torre dahil sa kanyang karahasan, dahil sa kanyang kalabisan, para ipakita sa mga taong bayan na si General Torre ay lumabag sa batas. At dahil lumabag siya sa batas, kailangan managot siya sa batas. Kailangan merong magdemanda kay General Torre for implementing an illegal order coming from whoever. Because hindi naman sinasabing Pangulo nag-utos sa kanya Inutos ng ibang bansa Inutos galing sa kung saan. Bakit siya sumunod? Kung gusto niya mandamay, ituro niya sino nag-utos sa kanya na gawin yung ginawa niya. Ilabag sa batas yung ginawa niya Labag sa batas. Labag sa batas ang ginawa ni General Torre. At gusto nilang ulitin yan,
Palagay ko magkakagulo na tayo pag ginawa pa nila ulit yan. Opo. Doon naman po ako sa naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte na pagtanggi po niya na humarap siya ba ay humihiling or pwede bang hindi siya persahin na paharapin doon sa kanyang formal charges, and at the same time meron siyang doon sa kanyang waiver na hindi siya makikiisa kasi nga hindi siya saklaw ng jurisdiction ng ICC. Iginit niya doon na nagkaroon ng kidnapping, pinwersa siya na isakay sa jet, na ito'y chartered at mismo ang opisina ng Pangulo ang nag-initiate po nito. Gaano kahalaga yung naturang pahayag ni former President Rodrigo Duterte, attorney? Alam mo, agree ako dun sa ginawa ni Presidente Digong at lalo akong humanga sa kanya dahil hanggang sa ngayon, hindi siya tumitigil lumaban. Tama yon. Ipakita niya doon sa mga dayuhan na yon na hindi niya ginagalang ang kanilang jurisdiction dahil wala talaga silang jurisdiction na siya ay hatulan. Hindi talaga marapat yung kanilang ginagawa sa kanya, and that is one way of telling them, I do not recognize you. And tama yon, hindi siya umattend. Kasi pag umattend siya, he already acquiesced to their jurisdiction. Nag-appear ka eh. You answered questions, you participated in the proceedings. Pag hindi siya nag-participate, maliwanag na maliwanag. It's a continuing defiance, non-recognition of their jurisdiction. And I agree. Tama po yun. Ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. Alam niya, kumbaga, na in one sense, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan, pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement to establish itong hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin, maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawi-waive basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado. So in this case, again, i-reiterate ko, nakakatuwa na lumalaban pa rin siya, nakakalungkot na kailangan niyang lumaban sa loob, pero siya pa rin si Tatay Digong, siya pa rin yung tatay natin, tinatawag nating Tatay Digong na nagserbisyo very proudly dito sa Pilipinas at pinasasalamatan ng ilang milyon. Nakakalungkot pero nakakatuwa at the same time. And may bearing ito, may bearing ito kasi kahit tumuloy yung proceedings, forever nang nakatala yan sa kasaysayan at sa official documents yung kanyang hindi pagkakakilala. Kahit ano pa ang gawin sa kanya, hatulan siya, i-dismiss yung kaso, andyan yan, natuloy-tuloy yung kanyang paglaban. Opo. Gaano kabigat para sa iyo itong kanyang sa unang part ng kanyang pahayag, no? Na iginiit niya rito na walang jurisdiction ang ICC sa kanya, and sabi pa niya dito, I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose, attorney. So, ang ginagawa niya ay he makes it off record, both for the ICC at for Philippine courts. Right now, immune si PBBM from suit. Pero yung possibility na siya po ay panagutin sa kanyang
pagsang-ayon o partisipasyon o pagiging co-conspirator sa pagkuha kay PRD at pagdala nito sa Hague. Kumbaga, na nagiging official. It is part of the record. It is part of the historical record na now. But in addition to that, ito ay babala na pag hindi na presidente si BBM, maaari din siyang i-hold accountable. Maaari din siyang kasuhan, maaari din siyang makulong. So, may laman yan. So, hindi lang ICC ang audience niya kasi dito. Audience din niya ang Pilipinas. Audience din niya ang presidente ng Pilipinas. At sana maintindihan ng Pangulo kung ano ang repercussions ng ginawa niya.